Hi guys, good morning. Mga kabans, Banjok TV na naman. Dito sa podcast natin ngayon, pag-uusapan natin yung relasyon natin sa ating mga biyenan. Wow! Shoutout na pala sa lahat ng mga hipag, sa lahat na nagmamahal sa mga biyenan nila, sa lahat na nagre-respeto, sa lahat na nagmamahal at nagpapahalaga sa relasyon nila sa mga biyenan nila. Pina-shoutout po kayong lahat at hangad ko ang tagumpay sa inyong buhay at hangad ko rin na umasenso pa kayo lalo. Yung relasyon nyo sa mga biyanan ninyo ay pagtibayin pa lalo ng Panginoong Diyos. Yun lang, maraming salamat. Dito sa videos na pag-uusapan natin ngayon, ang pamagat nito, kamusta yung relasyon mo sa mga biyanan mo? Yun lang yung usapan natin ngayon kasi medyo lihis tayo konti doon sa business mo na. Dito muna tayo sa kamusta ba yung relasyon mo sa mga biyanan mo? Kasi para sa akin kasi, simula nung nagkaroon ako ng partner, may biyanan na nakilala ko yung mga biyanan ko, kabilin-bilin kasi ng mga magulang ko na kung ano yung respeto na pinapakita mo sa amin, ninyo sa amin, ganun din. Mas higitan nyo pa yung pinapakita nyong respeto dun sa mga biyanan ninyo. Kasi sinasabi niya, before mo kasi inasawa yung anak niya, ang una mo kasi dapat ligawan dyan yung magulang. Kunin mo mismo yung loob ng mga magulang. Kailangan maganda yung relasyon ninyo. Kasi di ba nag-uumpisa naman yung disiplina sa bahay natin. Kung paano ka ba hinubog ng magulang mo? Paano ka ba na-disiplina? Paano ka ba makikitungo sa ibang tao? So ngayon, kailangan kung may disiplina ka sa bahay mo, pag mapunta ka na sa ibang, halimbawa nag-asawa ka na, napunta ka sa isang lugar, kailangan ka rin tumingin sa paligid. Kailangan mo rin tingnan yung sitwasyon, marunong ka makisama sa pamilya ng napangasawa mo, sa mga kamag-anak niya, mga kapatid niya, especially sa biyanan mo at sa nanay at tatay niya, sa lula't lola niya, marunong ka makisama. Hindi yung magpapaimportansya tayo. Hindi yung parang feeling entitled tayo na wala naman tayong napatunayan sa buhay. Kung maraming akong nakikilala, medyo may kaya pa ngayon sila Tapos yung napangasawa nila is hindi naman may kaya sa buhay. Pero bakit kung pumunta sila doon sa bahay ng hipag nila, ng mga biyanan nila, kumikilos sila doon. Pero doon sa bahay nila, may katulong sila, may mga mid sila doon. Pero bakit pag pumunta sila sa province, sa lugar ng biyanan, pumunta sila sa hipag nila doon, pumunta sila sa lugar na yun, tumutulong yun sila. Kung tutuusin, may mga sinabi sa buhay yan. Dami ako nakikilala ang mga tao na ganyan. Marami akong nakikita mga hipag na ganyan. Pero, bakit kuminsan kasi may yung malalaman mo na lang na kuminsan pala yung ugali ng tao, hindi mo talaga hindi mo talaga mawawaglit o mabiblame kung ganun talaga yung hubog niya, ganun yung pagkatao niya, na gusto niya i-please siya, gusto niya parang may bibibihin siya, which is parang para sa akin yung parang pagkatapos na may kunting comment sa'yo, may kunting puna sa'yo, dapat nga, kasi may puna sa'yo, dapat baguhin mo bilang isang hipag, bilang isang biyanan. Dapat baguhin mo yung sitwasyon. Dapat baguhin mo na hindi dapat ganun yung ugali na ipapakita mo. Pero bakit merong iba na pag mapagsabihan, mapagsabihan, nakikitaan ng mali, syempre natural, pangangaralan ka ng mga mas natatanda sa iyo, halimbawa biyanan mo, pagpasalamat mo yun kung napangaralan ka. Kasi diyan nag-uumpisa kasi yung relasyon kasi na parang magiging mahigpit yung relasyon ninyo bilang biyanan at saka hipag, or bilang nandun na rin tayo bilang biyanan, or sa mga Bisaya pa, ugangan, o yung asawa sa yung anak. Daw kung talagsa, ay lunggo na noon ko. Kaya daw kung talagsa, daw ka urugot pamatyagon nga. Ambot, may ara maging sa mga magad nga bastos kita na sila nga mga ugangan. Dapat gani unta, magpakalulo sila, magpakaubos sila, kay ugangan nila na. Tapos maghinambog pa kung nga regarding sa kustodiya sa mga bata, iagi-agi sa kaso.
hindi sa tanan panahon ang hustisya kag ang husgado pag igulat-gulaton mong tao regarding sa kaso, hindi ka dapig sa imo kay base baka makibot kang bisan ang gana hagit-hagit mo sang kaso, mas may alama gali na sa imo regarding sa mga balaod diri sa aton sa Pilipinas. Amo nga kung gisa sa mga amo ng sitwasyon, dapat di ka magyabang. Ihinambog man nimo nga ay tungod ikaw ang kwan, ikaw ang murag alaot, ipahinambog nimo sa tawo nga murag gidaog-daog gid ka. Sakto man po ng ang kasabihan. Tama din yung kasabihan. Kung gusto mo na ayaw kang mapunan ng biyanan mo, ayaw kang mapagsabihan, kung nag-asawa kayo, halimbawa anak niya na pangasawa mo, gumawa kayo ng paraan na magbukod kayo. Tumira kayo, halimbawa kung dyan sa barangay na yung tumira sila. Tumira kayo yung pagitan ninyo 5 barangay para gusto mo na di ka mapapakialaman. Yung gusto mo talaga na kahit sasadyain ka nila punta, yung aabutin sila ng kalating araw, tumira kayo dun sa lugar na yun na hindi kayo maaabot ng biyanan mo. Kung gusto mo talaga na kung may ugali ka na ayaw mo makisalo, ayaw mo makahelbilo sa biyanan mo, hindi lumayo ka. Ganun lang naman kasimple yun eh. Siyempre, kung halimbawa tayo na nandyan tayo sa poder ng biyanan natin, dapat ipakita natin yung best natin. Ipakita natin na karapat-dapat tayo sa anak nila. Karapat-dapat tayo na meron tayong pagpuri galing sa kanila. Kasi marami naman akong nakikita dito eh. Na ang biyanan nila at saka yung hipag, ang ganda ng relasyon. Isang bahay lang nga sila dito sa Maynila o minsan isang bahay lang sila nakatira. Wala ka naman naririnig na nag-aaway sila. Mayroon niya ako dito na nakikilala na may trabaho yung hipag niya. Siya nagbabantay ng mga anak, naglalaba lahat. Ang kagandahan lang sa hipag niya, pagdating ng sahod ng hipag niya, hindi nawawala ng damit, pera, hindi sandals, binibigyan niya ng regalo yung biyanan niya. Pasalamat 'yon sa pagbabantay. Ang ganda ng relasyon nila. Kaya doon mo nahuhubog talaga na nagiging maganda yung bonding ng magbiyanan at maghipag kasi may yung hipag marunong tumingin, marunong mag-appreciate sa pagod ng biyanan niya. O halimbawa na lang, kung ikaw mismo hipag ka, alam mo na walang ulam dyan, walang bigas, diyan ka nakatira, isang bahay kayo, tapos nakikitira ka lang, hindi mo naman bahay yan, bahay ng hipag mo, tapos may trabaho ka, o may pera kayo, huwag mong tipirin sarili mo, kung anong wala dyan, obligado kang bumili, kasi sa totoo lang, hindi mo naman bahay yan eh, o bilhan mo sila bili ka ng ulam, bili ka ng kung nahihirapan kayo, kasi marami kayong magbukod ka, kasi pag iniwan mo yung mga tao na nakatira dyan, hindi naman sila magugutom, kasi sariling bahay nila yan eh, napalago nga nila yung pamilya nila, nabuhay nga nila yung mga anak nila sa habang panahon. Parang sa doon pa lang na senaryo kasi, kung gusto mo talaga na ayaw ka mapakialaman ng mga hipag, umalis ka. Kasi hindi ko naman pinupoint dito kung sino man yung natatamaan. Wala akong pinapatamaan dito. Ang podcast na ito ay para sa relasyon ng mga hipag sa biyanan nila. Yun ang sinasabi ko. Kasi may nag-request nito sa akin eh, na gawan ko daw ng podcast. 'Di ba? Napakaganda ng relasyon ng isang maghipag at isang biyanan kung yung hipag mismo ay marunong magpakumbaba. Kasi alalahanin mo, kung ayaw mo mapakialaman, umalis ka dyan sa poder nila. Maghanap kayo ng bahay, mangupahan kayo. Para walang masabi. Mangupahan kayo dun sa malayo. Gusto nyo dun kayo sa tuktok ng bundok tumira. Para malaya ka kung anong gawin mo doon. Yun ang ibig kong sabihin. At saka importante sa lahat, kung ikaw nandyan sa pamilya nila, marunong ka makisama sa lahat. Marunong ka sa mga kamag-anak, marunong ka sa lahat makisama. Pwera na lang kung kahit anong pakisama mo, kung hindi ka nila tanggap, kung ayaw nila sa'yo, yung pwera ka, binabaliwala ka, di doon ka na mag-isip. Pero kung nandun ka sa isang lugar na ina-appreciate, take note may natandaan ako. May okasyon na kinainan namin dito dati, naalala ko. Yung hipag niya, ang layo pa ng lugar, no? Nag-birthday yung biyanan niya ngayon, may edad na yung biyanan niya. Alam mo ang pinakamaganda? Yung biyanan, pag tuwing lumalabas sa pinto, kasi doon sa labas ang pagkain, ang hinahanap niya yung hipag niya. Dumating na ba si ganito? Dumating na ba si Di ko lang pangalanan yung hipag niya. Narinig, ang sweet naman ng na to. Maya-maya, natawagan sa cellphone, bakit wala sila dito?
Kasi ang ganda ng relasyon nila maghipag. Kaso napalayo lang talaga yung hipag niya kasi nandun na naka-assign yung asawa niya. Parang doon nagtrabaho. O yung dumating, alam mo ba yung lungkot ng matanda, yung pagdating ng hipag niya? Alam mo ba yung mukha niya parang umano? Yung ang happy ng mukha niya, yung parang pumusyaw kasi nandun niya yung taong inahantay niya sa birthday niya. Kasi yung mga ganong hipag kasi, pag may relasyon sa biyanan na napakaganda, biniblis ng Panginoon yan eh. Biniblis yan sa buhay. Pero yung mga hipag o yung mga biyanan ay sa mga yung mga umagad, sa Bisaya pa, mga umagad na lalaki na walay pagpahalaga sa ilang mga ugangan, kahit anong pagsisikap nyo sa buhay, kahit anong kayod nyo, kahit magkanda matay-matay kayo sa trabaho, kahit dumating pa yung mga milyon-milyon na pera sa inyo, pag hindi maganda yung relasyon nyo sa hipag nyo, hindi rin kayo angat sa buhay, gagapang din kayo sa lusak. Yun yung mga bagay na naririnig ko eh. Yung mga curse na sinasabi ng mga matatanda nung araw. Ako naniniwala ako dyan. Yung ang matanda, bago mawala ng malagutan ng hininga, ganun yung sasampit. Imbis na sasampitin niya sa'yo eh, mabuting bagay. Pero sasampitin niya sa'yo puot ng loob, ang sama ng loob at saka yung baon niya kahit sa kabilang buhay na mamatay siya na hindi kanya napatawad. May kilala akong tao nun. May kilala akong tao na akala nila yung wealth, akala nila yung ari-arian nila sa kanila. Pero yung kinurse sila ng magulang na wala silang pagpapahalaga, ang nangyari doon sa mag-asawa na yon, hindi man sa kanila tumama yung malas, pero sa mga anak nila, pabalik-balik sa ospital. Halos lahat ng mga ipon at pundar nila napunta sa ospital. Dumating na lang sa point na kung ano yung mga ari-arian nila para masalba lang yung mga buhay ng anak nila na bibenta na nila. Alam mo yung ginawa nun? Humahagulgol yung babae doon sa pungtod ng ng matanda. Grabe paghingi niya ng sisi. Ewan ko lang ngayon, di ko na alam kung ano na yung nangyayari sa kanila o nakabangon na ba sila sa buhay. Hindi ko lang alam. Kaya ako takot ako na magkaroon ng hinanakit yung biyanan ko sa akin, yung magkaroon ng di magandang relasyon. Kasi may nakita na akong tao na kahit anong pagsikap nila sa buhay nila, nandun na sa kanila magaganda na yung mga sasakyan nila dati, pero parang nagtaka ka na lang na yung parang bula na biglang naglaho. Isa-isang biglang naglaho yung mga ari-arian na mga negosyo nila, bigla-bigla na lang nagsasara. Yung mga taong hawak nila ay bigla-bigla nagsisialisan. Kasi ganun yung ginawa, kinurse nga ng matanda yung mga hipag. Kaya ang papayo ko lang talaga, yung relasyon natin sa mga hipag natin, relasyon natin sa ating mga biyanan, sa ugangan natin, sa ating mga iloy, sa mga matatanda. Yung mga buhay nila dito sa mundo, konti na lang nalalabi yan. Dapat pinapahalagahan natin yung respeto, yung pagmamahal, ipapakita natin. Huwag nating bastusin. Kasi pag ikaw na nang babastos ka ng hipag, pagdating ng araw, na ikaw naman ay magkakaroon din ng hipag na ikaw na rin na magiging matanda, baka makatagpo ka ng hipag na pag sinaktan yung anak mo ngayon, pati ka idadamay ka. Tapos yung dumating sa time na binubugbog yung anak mo sa harapan mo, ikaw mismo na magulang, wala kang magagawa. Sana hindi mangyayari sa mga hipag na swahil yung mga ganun. Sana wag mangyayari. Dapat ipakita natin yung pagmamahal at saka pagpapahalaga sa ating mga biyanan. Kasi lagi nating tandaan, mahalin natin yung ating mga biyanan, mahalin natin yung mga bayaw natin. Kahit ang importante, mahalin mo yung biyanan mo To the rest, yung mga kapatid ng asawa o yung mga anak, mga kamag-anak, huli na yan. Importante maganda relasyon mo sa kanila. Kasi unang-una sa lahat, pamilya yan Kahit anong sira gawin mo dyan, hindi yan mabubuhag. Kasi magkakaisa yan sila, pamilya yan sila. At saka ngayon, tandaan natin, walang biyanan na pupunain ng isang hipag kung yung hipag mismo ay marunong makisama, marunong makibagay, marunong rumespeto, marunong kumilos, hindi tamad sa bahay. Kung gusto mo na di ka magalaw, di ka pakialaman, magbukod ka. Huwag yung papamilya-pamilya kayo tapos sisiksik pa kayo dun sa puder ng mga biyanan ninyo. Na pag nagkaroon kayo ng hirap ng buhay, para kayong anay dun na kukutkot. Kukutkot kayo dun para may mahihita kayo. Yun ang point ko lang dito sa podcast na ito. Ang pinupoint ko dito is yung aral na matutunan. Kung ikaw
ay mag-aasawa, tapos wala kayong bahay na matitirhan, makikisiksik pa kayo dun sa biyanan nyo, makisama ka, makibagay ka. Pero kung may bahay na kayo, may matitirhan kayo pag mag-aasawa kayo na ayaw mo magbukod, hindi mas maganda. Ayaw mo makisama, o sa Bisaya pa, ayaw ni mo mulumon sa ilang balay, mo distansya mo, hindi mas maganda, lumayo kayo para walang gulo. Hindi kayo mapapakialaman kung ano yung gusto nyo sa buhay nyo. Kaya yun lang guys, sana sa podcast na ito, may matutunan kayo. Bilang isang hipag, kailangan respetuhin natin yung ating mga biyanan. Sana may natutunan guys sa videos na ito ngayon, sa podcast na ito. Huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share, times up pala. Dito lamang to sa Banjuk TV. Sa podcast na ito, sana may natutunan kayo. Yun lang guys, maraming salamat.